Ito po ang kagalang-galang na Congresswoman Franz Castro nagsalita tungkol sa ginaganap ngayon na INC rally. Nako, minaliit po niya, tapos binatikos pa niya yung intention ng rally na for peace. Sabi niya, hindi. Ano yan? Basahin ko ang kanyang statement ha. Pinost ito na ni Chito Puentes. Sabi niya, this rally is not about peace and unity. It's a calculated move to protect Vice President Duterte from answering various allegations about her misuse of confidential funds and her accountability for the deteriorating quality of education in our country. Okay. So, meron pang dagdag, medyo maliit. Tingnan ko ako, mabasa ko ha. Sabi pa niya, walang rally ang makapagbubura sa katotohanan. Dapat managot ang mga opisyal sa gobyerno sa kanilang mga ginawa. Ang milyong Pilipino sumusuporta sa impeachment at humihingi ng hustisya at pananagutan. Hindi political theatrics. Walang tunay na kapayapaan kung walang hustisya. Ang galing naman ng ang ganda naman ng panawagan ng hustisya daw. Nasaan ang hustisya? Yung mga katutubo na sinintensya na ng korte na child abuse, child trafficking ba yun? Convicted na nga eh. Ano lang kasi, ang justice system natin naman requires appeal. Kaya, kahit may conviction na, kulong na sana, kaya lang dahil sa sistema, nag-appeal muna. So, masyadong matapang na nagsasabi na hustisya daw. Anyway, hindi siya naniniwala sa hangarin ng iglesia ng pakay ng rally is para sa kapayapaan at pagkakaisa. Ano daw ito? Calculated move to protect Vice President Sara from impeachment. Meron din akong napanood na vlog ng mga dilawan, si Christian Isguera at saka itong si Professor Ronald Llamas. Ganyan din ang sinasabi na hindi unity, kundi to protect VP Sara from impeachment. Anyway, that's part of democracy. Kanya-kanyang pananaw. So, bahala ng taong bayan. The fact na ang daming mag-attend, hindi lang members ng Iglesia ni Cristo ang nag-attend yan. Kaninang alas 10, ang estimate na ng crowd na nandun sa Quirino Grandstand, sa Luneta, maabot na po ng 1.5 million. So, alas 4 pa ang climax ng rally. So, may napanood akong vlog, si Hil Bautista, abot daw ng 6 million ang attend. Siguro, yung 6 million buong Pilipinas na kasi 13 locations po ang peace rally ng iglesia. So, kung ako ang mag-estimate, sa Quirino Grandstand, abot yan ng 2 to 3 million. Pinakamababa, 2 million. Pinakamataas, 3 million sa Quirino Grandstand. And then, suma total, sa buong sambayan ng
sa 13 different locations, agree ako niyan, aabot yan ng 6 million. Sa Davao lang is Iglesia ni Cristo members lang, aabot na ng 500,000 ang mag-attend eh. Hindi pa kasama ang KOGC at iba pang mga Pilipino na gustong sumali. Kaya madaling abutin yung 6 million nationwide. Okay. So dito sa post ni Chito Puentes, sabi niya, ito daw si Castro, hindi siya matapang na magsalita ng ganyan kasi binabaliwala niya eh. Kung wala siyang backer, kung walang nagpapalakas ng loob sa kanya. According to Mr. Chito Puentes. Ang posisyon niya ngayon is Deputy Minority Leader. So, hindi siya mabibigyan ng ganyang posisyon kung walang blessing ni Speaker Martin Romualdez. So, ibig sabihin, ang nagpapalakas ng loob kay Franz Castro, according to Mr. Chito Puentes, itong kanyang ipinost, 1 hour ago, pinost niya. Kaya matapang magsalita si Castro dahil ang backer niya ay ang House leadership. And of course, ang House leadership naman, may blessing din ang Malacanang. Ganon. So, tignan natin kung anong mangyayari sa impeachment complaints. Yung tatlong nandyan na sa Kamara, kung uusad na ba yan, bukas makalawa. Okay, so, gusto ko lang i-share sa inyo, may mga kaibigan nating vloggers na nagla-live coverage. Ito si BMR. Bisitahin natin ang kanyang live coverage. Sana hindi lumakas. Rizal Catorno, shoutout. Binbili niya, shoutout ha. Salamat. GR, Sampero, shoutout. Muulan pala. Mambon, nako. Huwag naman sanang lumakas. Walang lang siya doon, oo. Oo nga eh, kaso kahit soft drinks, kahit cobra, hindi ako pwedeng kumain. Ay uminom kasi wala pang kain eh. Kawawa naman si Kape lang Bimar. ako kanina eh, kape lang. Hindi ako pwedeng mag-ano. Hindi ako pwedeng mag-soft drinks, no? Kahit ano. Tuloy-tuloy lang tayo rito guys ha. Ayun, tingnan nyo to ha. Papakita ko na lang sa inyo rito itong UN, no? Grabe yung tao, oh. Nandun, no? Mga sasakyan, no? Ito rin yung UN, no? Ayan, no? Sa UN Avenue pala siya. Natin palawin nyo. Ito, may 7-Eleven dito. Kanya-kanya ng diskarte, guys. Medyo lumalakas ng ulan, ha? Kaya, mahanap na tayo ng masisilungan. Mahirap na magkasakit dito. Mahirap magkasakit. No, ayan, no, UN Avenue po ito, mga kabayan. At ito na po ang itsura ng UN Avenue. Ito pong kaliwang side. Mukhang parkingan na lang po ito. Dahil sa dami po ng mga sasakyan, nakapark na lang po ito. Itong kanang side na lang po yata yung gumagana, oh. Kaya lang, punong-puno pa rin ang sasakyan. So, yan ang tunay na kaganapan dito ngayon. So yun, umuulan pala. Anyway, alas 4 pa naman yung climax ng rally. Panalangin po tayo na patigilin ng Panginoon ang ulan para walang sagabal. Ulitin ko, 13 venues ang peace rally ng iglesia. Sa Ilocos Region, sa Vigan Provincial Grounds, Capitol Grounds, sa Region 2 sa Ilagan, Isabela, sa Region 3, Region 4A, 4B at NCR dyan sa Quirino Grandstand. And then may Palawan kasi malayo na ang Palawan. So pangapat na yung Palawan. Sa Visayas is Cebu, Ormoc,
Meron pa, I think, Iloilo. Iloilo sa Bisaya. And then sa Mindanao, Pagadian City, Cagayan de Oro City, Butuan City, Davao City, ano pa ba? May dalawa akong nakaligtaan. So, all in all, kung estimate natin ang mag-attend dito is, yan, aabot ng 6 million. Yan ang estimate ko. So, kay Congresswoman Franz Castro, yan na, binaliwala niya. Hindi siya naniniwala sa hangarin ng iglesia. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong anin. Tingnan nyo kung anong mangyari sa inyo sa iglesia ni Cristo.